Pero gusto namin by next year, tapos na yung 750,000. Ang target namin itong taon na ito ay 500,000. Para next year, 250 na lang. Tapos na kami. Konti na lang pala yung balance eh. Konti na lang. Maganda, we are way ahead of schedule. Kasi alam nyo ito, kailangan din namin talagang bilisan eh. Dahil hanggang end of next year na lang yan. Yung split program natin. Noong una, nakikipagbangayan kami sa World Bank eh. Sapagkat yung mga regional, yung mga tao nila rito, sila ang nagpo-food drugging. Mabagal dahil sa kanila. Hanggang sa nag-umpisa na akong magsabi na pag ganyan kayo, pupunta na ako sa headquarters nyo sa Amerika. Hindi na maganda yan. Kasi tuwing meron kaming transaksyon, magbibigay ng requirement, mako-comply namin ng requirement, pagkatapos hihingi na naman ng ibang requirement. Anong ibig sabihin no? At saka hindi maganda kasi sila yung player, sila rin yung referee. Kasi sila yung nagpapautang, pag nag-delay kami, meron kaming penalty. Kaya kami nadi-delay dahil sa kanila. Dahil kung ano-anong hinihingi. Dahil ang process. Medyo nagpalting na yung tenga ko. Kaya sabi ko sa kanila, kailangan ito ayusin natin. Kung hindi, ilagay natin sa tamang lugar ito. Hindi pwede yan dahil pinipenalize nyo kami pag may delay. Kayo naman nag-cause ng delay. Magsusumbong na ako sa ano niyan. Nakausap-usap naman. Hanggat sa hindi na umabot pa sa puntong mag-aaway kami. So, naayos naman namin. Kaya ngayon, tuloy-tuloy na. So, nasimplihan na yung mga requirement nila? Yes. So, tapos, ang survey namin, yan na, bilis na ng survey. Itong naipasa sa atin na problema, hindi madali ito. Kasi, ano ba nangyari, no? Kailangan malaman mo kung anong punot dulo nito. Paano namin itong problemang ito eh. Kasi nung merong administrasyon na nag-take over, gusto nilang pabilisin ang pagpamimigay ng titulo. Kaya ginawa nila yung collective CLOA. Ano yung collective CLOA? Yung collective CLOA, isang Certificate of Land Ownership Award o titulo, marami ang may-ari. Okay lang. Pero may isa silang nakaligtaan na napaka-importante. Yan ay ang parcelization. Nabigay sila ng collective CLOA, bahala na kayo mag-usap-usap dyan kung saan, sino, ganon. Hindi sinabing, ikaw Felix, doon ka malapit sa tulay. Rumble, sir. Rumble. Di ba? Ganon din nangyari sa amin. Nahirapan ng DAR dahil doon. O ngayon, counterproductive. Bakit? Nagkagulo-gulo. Meron pang patayan sa ibang lugar. Ganon. Natural. Wala na nagbabayad ng real estate tax. Ngayon, ginagawa namin, pinaparcelize namin through the split program. Kaya, maganda ngayon ang takbo and we're full speed ahead. Awa ng Diyos. 2022, nung ka-take over namin noong July, nakita namin ang datos, hindi magsisinungaling ang datos. No? 26,000 hectares ang naipamigay nung nakaraan sa panahon ng 1 year and 3 months. Bali 15 months lahat. 15 buwan, 26,000 ang napalabas. 26,000 hectares. Kami, magmula July 1st, 2022 hanggang katapusan ng taon, December 31st, 2022, 26,000 din ang aming naipamigay. Tapos nung nakaraang sumunod na taon, 50,000 sana ang target namin, naka 70,000 hectares. Nung sumunod na taon, ang napalabas namin ay mga mahigit sa 120,000 hectares. Padoble ng padoble. Noong 2025, itong nakaraang taon,
Hulaan mo kung ilan na ipamigay namin. 300,000. 300,000. 302,000 to be exact. Kaya full speed ahead kami. In spite of the fact na, siyempre, merong away-away pa yan. Walang gustong pumayag na dito siya, doon siya. Hindi ba? Pero ang hirap ng trabaho na yon. Dahil kakausapin ng atin mga people on the ground ng DAR. May Jason yan. Hindi ba? Pero pumapayag na sila dahil at tagal-tagal ng taon, nihintay nila. Hindi. Kailangan, nasa sa inyo yan. Kung gusto ninyo, ganyan pa rin kayo. Mahirapan kayo. Ngayon, meron na silang mga individual titles na natatanggap. Maganda yung individual title kasi magkakaroon sila ng sense of ownership. Kasi tukoy na kung sino may-ari. Makakabayad sila. Kasi meron silang enough fiscal space. Kasi dahil doon sa Republic Act 11953 na New Agrarian Emancipation Act, ito yung condonation ng amortization ng lupa. So, di na sila magbabayad ng utang nila. Kaya, kikita rin sila. So, nagkaugnay yung dalawang programa. Oo, nagterno. Kasi pag pinag-uusapan ho natin yung split, ongoing na ho yan ngayon. No, tinutukoy na, gano'n. Kung sino yung mga may-ari, gano'n. Malaking usapin yan dahil nag-umpisa pa yan bago pa kami umupo Meron na. Oo, meron na yung mga gulong yan. Pero karamihan dyan, masasabi ko mga siguro 80%. O baka mahigit pa, naaayos na namin. Naayos din naman. Kaya maghintay lang. Maghintay lang. Pero paano sa emancipation naman? Paano natin i-ugnay siya ngayon? Kasi sabi natin, natutukoy ba natin yung mga hindi nakakabayad ng mga magsasaka? Of course, yes. Tukoy natin lahat yan. Kasi may mga kaso na nadidisqualify dahilan dun Hindi madali, pero tukoy natin. Kasi sapat naman yung pondo ng gobyerno natin. Yung minana natin na problema, nung nakaraan, inaayos natin ngayon. Kaya, nung ako'y umupo, 61 years old ako noon. Buka akong 58 years old. Noon. Ngayon. Nung tumagal-tagal pa ng 4 konti, years. ngayon 65 na ako, pero mukha na daw akong 69. Sir, mukhang hindi pa. Sa bagay, gusto ko maging 69. Sir, kumusta naman po yung agrarian justice delivery program natin? Maganda ang porsyento natin ngayon. Mataas ang porsyento natin ngayon. Dati-dati, ito nga nakakatawa Doon sa kongreso doon, nung ako yung isa pang mabatas, tinatanong namin yung tungkol sa mga agrarian reform cases. Nung araw, sabi nila, wala na kaming backlog. Nung umupo kami, anong walang backlog? Maraming kaso na 10 years old, 20, 30, 40, 50 years old. Nung pag-upo namin, pinabilisan namin lahat. Kaya, ang taas namin, solution rate namin. No? Maraming nasolusyonan na mga kaso. Wala sa akin yung ngayon exact. Ngunit ngayon, mas kumonte ang kaso. Alam niyo kung bakit? Ginagaya na namin yung style sa barangay. Hindi ba meron yung lupon? Lupon. Oo. Mediation. Para hindi na magkaso, meron kami mga kinuha, nag-hire kami ng mga abogado. Siguro additional 62 lawyers. Ang dami. Kaya Labas pa ito dun sa mga naka-standing mga saparat natin sa DAR. Iba pa ito? Iba. Pero ito ako mismo nag-uutos sa kanila para mapabilis. Kaya sabi ko, tignan nyo muna kung pwedeng mediation muna. Mag-usap-usap muna sila. At baka pwede naman magbigayan na sila. Kaya mas konti ang kaso ngayon. Tapos mas mataas pa rin ang resolution rate. Nahanap na namin yung solusyon
Nahanap na namin Natumbong yung niya na sikreto. sekretary, no? Nakita na namin. Oo. Oo. Kita na yung solusyon ng matagal ng problema. Oo, nakita na namin. Kaya binibilisan na namin. Tapos ina-apply ko rin yung mga natutunan ko sa aking lolo. Kasi ang unang-unang sekretary ng Department of Agrarian Reform ay ang aking lolo. Yung Secretary Conrado F. Estrella, Senior. Yun ang unang-una. So, PD27 ba siya? Yes, lumaki ako sa kanya eh. Kaya tuwing umaga, pinag-usapan namin Lupa. yan tungkol sa agrarian reform, Agrarian. tungkol sa politika, Oo. at lalong-lalo na tungkol sa basketball. Ayun. Estudyante Wala sa ba kayong Manila tanong, ng araw. wala ba kayong tanong tungkol sa basketball? Hindi ako Isa pa, Secretary, gaano na po karami yung mga nalalabing subject for distribution na na-issue na ninyo ng at ito'y nakapinding pa po sa court? may NOC siguro. Yan, hindi ko memoryado yan. Ay, hindi nyo meron. Oo, yung pending sa courts, hindi namin pwedeng galawin yan. Aha. Pero Hanggat- marami-rami ho ba ito, Secretary? Hindi naman ganun. Hindi na maganda sa nakaraan.